Okay, so panoorin na natin tong si Banat Bay. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Walang probative value? Ano siya? Ano yun? Wala, narration, kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Eto na nga, isa sa mga Opos natin yan. Wala daw probative value yung sinabi ni Zaldico. Bakit? Kasi hindi naman niya, wala naman siya dito. Hindi natin pwedeng tignan yon, hindi natin pwedeng examinin yon. As is, there is lang siya. Hindi natin pwedeng i-cross-examine kasi yun yung pinaka-importante sa mga ganitong klaseng batuhan, yung rebuttals at saka can it stand scrutiny. That's why gusto nila na isampa si Zaldico sa Zoom. Kaso nga lang talaga, mukhang hindi naman kasi marunong sumagot si Zaldico eh. So maganda, iwan mo na lang yung allegations mo tapos let the people decide. Magiging public trial siya, which is should not be the case. Bakit? Marami kasing butas yung story eh. Pinaka-basic niyan, yung hindi daw siya tumanggap doon sa 100 billion pesos. Maniniwala ba kayo doon? Anyone who has followed this story from the start knows na si Zaldico has some involvement dito. Okay, so tingnan natin. Pharmaly, 'di ba, may involvement yung company niya diyan. DepEd Laptops, 'di ba, may involvement yung laptop niya diyan. And maniniwala ba kayo na from time ni Duterte hanggang sa time ni Marcos na pinaputok niya to, isa siya sa mga top contractor. Yung ano niya, yung kumpanya niya. Ano sasabihin niya? Hindi, nag-divest na ako dyan. That's not the case. Alam naman natin na somehow, pag may-ari pa rin ng company mo yan, yung anak niya, di ba? Beneficial owner yon nung isa sa mga kumpanya within the group of Zaldico. Point here is that imposibleng hindi siya nakinabang sa mga lumabas-pasok sa gobyerno at imposible din na yung mga alleged maleta na yon wala siyang nakuha doon. Kalokohan yon. Baka nga bahay niya yun eh. Baka nga yan yung sinasabi ni Gutesa na pinagdala niya ng pera. Diba? Diyos mio Marimar, por favor. Diba? Nakakabaliw. Nakakabaliw talaga itong mga nangyayari sa ating bansa. Pero, don't let this fool you kasi it seems to me that this is just a big move for destabilization. Wag. Antayin natin mag-2028. Yun lang po yung hinihiling ko sa inyo. Anyway, tuloy na natin. Under oath eh. Walang probative value? Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. eto na nga, isa sa mga reaction ay eto pong si Pinky, etong si Ping Lacson. Ping Lacson, alam mo, kahit pilit ninyong, sabi nga ni Marcoleta, anong drama ba yan? Yung pag-alis-alis mo pa sa Blue Ribbon, tapos babalik ka rin naman pala. Kasi nga, binote in naman siya ng mga kasamaan niya eh. Ayaw niya naman nga talaga kasi nga, binaba siya doon. Pero hindi naman yan yung... ang hina sumagot eh. Hindi naman yan yung argumento eh. Bakit yan yung ina-argue mo? Di ba ang ina-argue natin dito? Bakit kailangan ng probative? Ito yung explanation doon. O kailangan i-explain mo kung bakit hindi kailangan yon. Gusto nyo kasi trial by publicity. Of course, maraming galit kay Romualdez, kay BBM, sakto lang. So, pagka linagay mo sila front and center, talagang magko-consolidate yung, yung mga galit na tao kay Romualdez tsaka kay BBM. Simple yan. Simple move yan. Kaya so, of course, ang akin lang, ayoko naman na magkagulo bansa dahil dito. Ilagay natin sa proseso. Wala tayong choice eh. Kasi, kung umalis man, kung halimbawa mapalitan yan, may proseso pa rin. Hindi naman mababago yun eh. Yung constitution, hindi naman mababago yun. Lalabanan pa rin nila yan. O, tuloy. Tapos 'di ba, meron pang balita na supposedly mag-zoom etong si Zaldico, tapos biglang nawala. Sabihin, biglang hindi na daw kasi bla 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 bla. So naglabas na lang si Zaldico ng kanyang statement. Ayan, bakit hindi nag-zoom? Kasi pag nag-zoom, matatanong ng mga abogadong nasa Senate. 'Di ba? Kasi yung hindi naman mga senador lang yun nandun eh. Each Senate has a staff of lawyers para tulungan sila mag-cross sa mga ganitong sitwasyon. Tingin mo mabubuhay sa scrutiny yan ng kahit sinong normal na abogado na wag na yung wag na yung talagang kahit hindi yung tutok dito eh. Kung pag tinignan niya yung information, kaya niyang i-cross si
Zaldico. Sobrang daming butas. As in. So, tingin mo, baka madiskaya yan. Naalala niyo yung nangyari sa Diskaya nung pumunta sila sa Congress? Yun, madudurog yun. Sana ganun yung ginawa. Kaso hindi naman yun yung gagawin eh. Kasi ang importante dito, mabintang. Bintang ang importante. Bintang is the key. O, tuloy. Hindi, kasi ito during the Senate, marami silang gustong pasabugin. Yung lalo na doon kay Alcantara, ang dami nilang gustong pasabugin. Kaya lang, sabog na sabog sa social media yung statement ni Zaldico. Oo nga, paano? Yung echo chamber ng DDS malakas pa rin. At saka, syempre, pinagbintangan yung yung mga dapat na gusto nilang pagbintangan. Diba? Of course, it's the president. Malamang. At saka, ngayon lang nagsalita yan. Kaya timing na timing. Alam nyo, kung para sa bayan talaga kayo, sana, nung rally pa lang nung kulong na yan. Mga kurakot, nung September 21 pa lang, naglabas na kayo ng statement. The fact na pinatagal nyo pa ng ganito, kinonsolidate nyo pa yung INC, di ba? Kinonsolidate nyo muna lahat yon bago kayo magmarcha sa ganito. The timing could not be any perfect, di ba? Hindi ko naman sinasabing meron tong hindi ako sigurado dito, pero sa nakikita mo, if you use a little bit of logic dito and connect the dots, makikita mo talaga there is connivance. O, tuloy. So, naging walang kwenta yung Blue Ribbon kanina. Hindi nga tinanong yung mga topic doon kanina sa loob ng Blue Ribbon. Ang tinanong kay Zaldico. So, ito. Hindi, importanteng pag-usapan natin yung sa Blue Ribbon kasi mas maraming implicated doon. Going back as far as the Duterte administration. Hindi mo kasi pwedeng i-single out lang yung administrasyon na to or yung administrasyon ni Duterte. Everyone who nakinabang dito is to blame. 'Di ba? Kasi systemic problem siya eh. Ayan na naman kayo eh. Pinipin down nyo yung isa para umangat yung sa inyo. Wag ganon, tol. Kita-kita kasi yung move eh. And ang nakakatakot dito kasi sa move na to, it's going to change the landscape of the country drastically. Di ba? Which is very sad pag ganyan yung nangyari. Ay, nako. Eto. Pakinggan natin to. Saan ba yan? Sandali, banat bay. Paano yung mga akusasyon ng iba dyan? Na, itong mga DDS na ito, galit to dati kay Zaldico. Ngayon, kakampi na nila. Sa mga Pinklawan at mga Gen Z at yung mga vlogger nyong bayaran, hindi po namin kakampi si Zaldico. Ang sinasabi... Parang hindi ka maniniwala dun eh. Kasi, of course, si Zaldico, isa yan sa mga taong gamit na ng mga politiko para sa kanilang kung ano man yung ginagawa niya. Tandaan nyo, Zaldico existed pre-Marcos era. Meron ng Zaldico. May SunWest na. May Hightone na pagmamay-ari ni Zaldico or at least beneficial owner siya doon. Di ba? Come on. Ano ba yan? Sasabihin nyo ngayon lang. Ngayon lang kasi useful. Of course. Papuri sa juice. Yan yung kailangan natin gawin. New DDS Hero Unlock. Ilang natin, pakinggan natin yung sinasabi niya kasi wala nang ibang masasabi nating nakakaalam ng talagang nangyari dito sa 20... Alam mo, dun pa lang sa sinabi niya na wala siyang kinuha dun sa 100 billion. Tapos yung dinala sa garahe niya yung, kung totoo yun, kasi sabi ng iba, AI lang daw yun. Yung limpak-limpak na pera na yun, tells you a lot di ba? False in one, false in all, ang ibig sabihin nun, di ba? Ang nakakalungkot lang kasi dito, mga lords, it's really, parang nakikita ko na totoo yung destabilization plot sa ating current government. And I don't know, sana, wag naman sana na mabuwag yung gobyerno just because for the interest of a few people. Kasi ano na yan eh. May beneficial dito eh. May magbe-benefit sa pagbanat ni Zaldico doon sa mga pinagbintangan niya, 'di ba? Which is, we don't want that.
Yun lang yung sa akin doon. Tuloy natin. 25 budget kung hindi yung chairman mismo ng appropriation dati, which is si Zaldico. Di ba? Akala ko ba gusto ninyong malaman ng katotohanan? Sinasabi nyo noon, umuwi ka na para sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo. Oo nga, di sana umuwi na siya ngayon. Lalong-lalo naman ngayon. Kasi nga, may rights ang accused lagi na harapin yung accuser niya and vice versa. Putangin na nyo. Ano na sinasabi nyo nun eh? Tapos nung nagsalita, ano sinabi nyo? Oo nga, yun pa rin naman yung sinasabi ng karamihan eh. Na may konting utak dito at nagbabayad ng tax nila. At walang oras para sa mga ganyang klaseng content. Na umuwi siya at mas scrutinize yung sinasabi niya. Isn't that fair? Kasi look, lahat ng senador, lahat ng kongresista na inakusahan, meron silang time para sagutin lahat ng accusation sa kanila. From pinaka maliit na engineer hanggang pinaka malaking lawmaker. They will answer. Pero dito sa ginagawa ni Zaldico, you cannot ask him anymore eh. Kung ano lang yung ilabas niya, ang mangyayari, gospel truth na, mali naman yun. Let's play it fairly. Diba? Papuntahin mo rito, tapos tingnan natin. Tingnan natin kung it will stand scrutiny. Ganun lang. Do I believe na walang kinalaman dito yung mga pinagbintangan niya? Siguro meron. Who knows? That's why we need to know, we need to look at the body of evidence, not his allegations. 'Di ba? Allegations pa lang 'yan, no? Anyway, tapusin na natin. Abo si Marcos, malabo. Hindi kasali si Marcos diyan. Hanggang Romualdez lang may kasalanan. Ang mga tarantado, 'di ba? Mantakin mo, no? Ayan, yan yung narrative ni Toby Tiangco. Toby Tiangco, kung naalala nyo, meron siyang isang interview noon na sinasabi niya na nagalit daw si Pangulong Marcos kay Saldi at saka kay Romualdez, 'di ba? Sabi niya, "Oy, ano bang ginagawa niyo sa budget ko?" Okay, so nagalit siya. Hanggang sa napikon siya, yun nga, nung nagsona mo yung mahiya naman kayo speech. Directed towards the Congress and the Senate as well. So, ang sinasabi ni Romualdez, wala akong kinalaman dyan kasi hindi naman ako kasali nung bahay kami. Hindi ako kasali sa small committee. Ang nakasali dyan si Saldi tsaka si Cheese. Kita mo yung laki nung pera sa Senate. Oh. That's what he's saying. But that is his alibi. Okay? Alibi niya yun. Okay? Depensa niya yun. About sa allegation sa kanya. And, umattend siya ng ICI in fairness sa kanya. At kung meron isasampa sa kanya, then well and good. Diba? At least masasagot niya ng formally. Si Zaldico, asan? Wala. Asan siya? Sa ibang bansa. That's the point here. Kaya kailangan umuwi ni Zaldico. Kasi ang tanging papalakas sa mga argumento niya is yung echo chamber ng DDS. But if you are just critical about this, just be a little bit critical. Wala kayong kakampihan. Not BBM, not Kakamping, not yung si Sara. He needs to come home and face this. Kasi I don't believe. 'Di ba? Kasi ano yung first thing benefit niya kapag wala siya rito? Hindi siya makakasuhan, 'di ba? Hindi siya makakasuhan, hindi siya magiging accountable. If you want accountability, get him here. Bring him home. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lads.